Sa kabila ng pahayag ng Pag-asa na nalampasan na ng bansa ang peak ng El Nino, ramdam pa rin sa ilang lugar ang matinding epekto nito, lalo na sa mga magsasakang higit na apektado ang mga pananim. Yan ang ulat ni Benji Durango. Pangkaraniwan na sa Puerto Princesa ang ganitong mga tanawin. Ang mga dahon at damong natuyot sa init, sumisiklab, nasusunog. Nakapapaso ang init ngayon dito sa Palawan na nagpapahirap sa mga magsasaka. Ang mga sitaw nga ni Glenn na 3 buwan niya nang inaalagaan, natuyot kaagad. Sa 12,000 pisong ipinuhunan para sa punla, kawayan, PC at tansi. Dahil sa kawalan ng patubig, nauwi lahat sa wala. Yung pangunahing iniisip namin, yung kalugian. Hindi po talaga kami makakabawi. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano katuyo itong sakahan ni Kuya Glenn. Itong aking kinatatayuan ngayon ay dating sapa. Kung dati-rate, puno ito ng tubig, ngayon puro na lamang natuyong putik. At ang nakikita nyo ngayong balon sa aking harapan, yan ngayon ang tumutulong kay Kuya Glenn para mapatubigan ang kanyang mga pananim. Tuyo na rin kasi ang Matnor River kung saan nanggagaling ang tubig na bumabagsak sa Inagawan Sub-Colony Dam, na siyang hahatiin naman ng NIA sa mga sakahang nakaasa dito. Kung dating 2 cropping ng palay, ngayon nag-iisa na lang. Ang mga high-value crop na pantawid gutom sana ng mga magsasaka sa tag-init, wala ring mapapakinabangan. Idinadaan na lamang ni Glenn ang lahat sa ngiti, pero para sa kanya, ito na ang pinakamalupit na tag-init. Masakit sa amin talaga na ganito ang nangyari. Grabe kasi ang talagang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, humihina ng epekto ng El Nino. Nalampasan na rin ng bansa ang peak nito. Pero para kay Mang Chudolo, ngayon pa lamang niya iniinda ang hagupit ng El Nino. Pahirapan ang pagdidilig. Nagtitimba-timba siya ng tubig mula sa ilog sa kamano-manong ibinubuhos sa may 2 hektare niyang pananim. Napakahirap po kasi mano-mano. Bibit-bit ka ng 2 container na tubig tapos tatabu-tabuin mo. Kung tutuusin, simula na sana ng pagtatanim ng palay ngayong Mayo na hindi nila magawa dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya ang backhoe na ito, araw-araw na naguhukay. Sinisikap na makahanap ng mina ng tubig. Ang ulan kasi na dapat sana'y hinihintay nilang pumatak sa ilalim na ng lupa nila ngayon hinahanap. Para matugunan ang desperasyon ng mga magsasaka, tubig mula sa balon ang nakikita nilang solusyon upang manariwa ang mga tigang na lupa. Yung ibang mga farmers namin nagre-request ng equipment para maghukay, para magkaroon sila ng source ng tubig. Yung mga backhoe namin, ginagamit namin para maghukay dahil wala na yung mga irrigation nila. Libre po lahat ng ito na suporta ng ating mahal na mayor sa ating mga magsasaka. Kaya habang hindi pa tuluyang nakakaraos sa El Nino, patuloy ang pagmimina ng tubig ng mga taga rito upang maisalba ang kanilang mga pananim. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.